Samantala, maraming mga barangay mula naman sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam simula nitong nakalipas na linggo ang nakikitang dahilan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na lalong nagpapalala sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa nasabing lalawigan. Yan ang balitang tinutukan ni Alvin Baltazar. Inwesto ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam nitong nakaraang linggo. Ayon kay Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado, kanilang ikinagulat ang naging hakbang gayong ang dapat sana ay hinayaang bumaba muna ang baha na idinulot ng bagyong Nona bago nagpakawalaan yan ng tubig. Kaya ang resulta, ayon sa gobernador, nananatiling lubog ang ilang mga munisipalidad sa lalawigan dahil sa hagip ng ginawang pagpapalabas ng tubig ng Angat. Pero hanggang ngayon, stand still, nakahinto ang pagbaba ng tubig kasi tuloy-tuloy ang pagdating ng una nilang pinalabas. Bagamat ngayon, nagre-reduce na sila ng pagpapalabas sapagkat alam nilang nagagalit na yung mga tao. 23 barangay sa Kalumpit ang apektado pa rin sa kasalukuyan. 16 na barangay sa bayan ng Hagonoy habang tinamaan din ang mga munisipalidad ng Pulilan at Baliwag. Lubhaan yang nakaapekto ang pagbaha bunsod ng pagpapakawala ng tubig maging sa mga produktong pang-agrikultura at pangisda ng mga naapekto ang bayan. At sa harap ng anilay pinsala na nalika, sinabi ni Alvarado na sila ay magsasampa ng class suit sa Joint Operations Agency Committee. Pursuing a class suit against these people who are responsible. Sino po? Well, yung ating Joint Operation Agency Committee, the members, yung maling patakaran ng mga taong nandoon sa itaas. Yung NBC, NIA, National Water Resource Board, MWSS. Giit ni Alvarado, hupa na sana ang baha kung hindi nagbukas ng gate ang Angat para sa pagpapalabas ng tubig. Inimpormahan niya sila kaugnay ng balakin pero wala naman umanong naging pag-uusap o konsultasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar ng Radyo ng Bayan.